Sa gitna ng mga umano'y ghost flood control projects, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa budget ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, paano daw yan gagawin? Kasi di ba naisumite na sa Kongreso itong panukalang budget? Tama ka, Ruth. Isinumite na to sa Kongreso pero malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kina Budget Secretary Amina Pangandaban at DPWH Secretary Vince Dizon upuan itong 2026 National Expenditure Program, i-review kung ano-ano dito yung mga kailangang ayusin. Pero sabi nga raw ng Department of Budget and Management, hindi naman nila pwedeng bawiin sa Kongreso dahil naisumite na ang NEP. Ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, ang gagawin daw ng DBM at ng DPWH pagkatapos i-review at makita na totoo na nagkaroon talaga ng insertion, may mga nakasama sa budget na hindi naman dapat para sa 2026, ay magsasumite raw sila ng erratum. At itong erratum na ito, yung ibibigay nila sa Kongreso. So kapag nangyari yan, maaari malaki ang posibilidad na babawasan din ang budget ng DPWH para sa 2026. Tinanong natin si Yuse Castro kung ano ba yung naging batayan o yung nakita ni Pangulong Bongbong Marcos para sabihin na nagkaroon talaga ng insertion sa 2026 NEP. Ang paliwanag dyan ni Yuse Castro, so far ang nakukuha nilang impormasyon ay yung mga sinabi ni na Congressman Puno at ni Congressman Marcy Chodoro ng Marikina. Matatandaan natin na sinabi ni Congressman Marcy na meron ng nakumpletong flood control project sa Marikina pero pinondohan pa rin para sa 2026. Sinabi naman ni Congressman Puno na dun sa kanyang distrito, meron silang mga hinahanap na mga priority projects para sa flood control pero hindi naman siya nag-reflect sa NEP. So kabilang ito sa mga hihimayin ng pag-aaral ni na Secretary Dizon at ni Secretary Pangandaban. Pero bukod dyan, sinagot din ni Secretary Yuse Castro yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung talagang seryoso si Pangulong Marcos sa investigasyon ng mga anomalya sa flood control project, kayang-kaya itong tapusin ng isang araw lang. Ang hirit dyan ni Yuse Castro, kung kaya palang tapusin ng isang araw lang yung investigasyon kagaya ng kiniklaim ni VP Sara Duterte, bakit daw hindi niya ito sinabi sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Gayong ang dating Pangulo rin naman daw mismo ang umamin na noong 2020 pa lang ay talamak na ang anomalya o yung mga kickback pagdating sa flood control project. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Sa ngayon, Ruth, ang inaantabayanan na lang natin ay kung kailan ilalabas ang executive order na bubuo ng Independent Commission. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.